Mga kandidata ng Miss Lambayong pinangalanan na. Lalawigan ng Sultan Kudarat, nakiisa sa Consumer Welfare Month at International Coffee Day. At DTI Sultan Kudarat, nagsagawa ng pagsasanay sa paggawa ng mga produkto na galing sa kawayan. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga paunay balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 3, taong 2023. Mga kandidata ng Miss Lambayong pinangalanan na. Narito ang ulat. Napili na ang 11 kandidata para sa Miss Lambayong 2023 na kung saan binubuo ito ng mga cluster at ilang sektor at ahensya. Ang Miss Lambayong 2023 ay isa sa mga highlights sa Timpuyog Festival na dinadagsa ng mga manonood. Ang Timpuyog Festival ay mangyayari ngayong buwan ng Nobyembre na may mga samut-saring aktibidad na maaaring tangkilikin at salihan ng mga lambayongenyo at mga kaina na maging lugar na bonding ng pamilya at barkada. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Lalawigan ng Sultan Kudarat, nakiisa sa Consumer Welfare Month at International Coffee Day. Narito ang ulat. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI Sultan Kudarat ang pagbubukas ng Consumer Welfare Month sa Provincial Capital sa ilalim ng temang Gen S, Generation Sustainable. Ang inisyatibong ito ay nakahanay sa Proclamation Number 1098 na inilabas noong taong 1997 na ang buwan ng Oktubre ay Consumer Welfare Month. Ang layunin ay magkaroon ng kamulatan sa karapatan at kaalaman ang mga mamimili. Binuo ng DTI Sultan Kudarat ang aktibidad para sa komprehensibong kaalaman, edukasyon at impormasyon sa konsumerismo na ang target ay mga manggagawa ng pamahalaan. Ang aktibidad ay itinuon sa quarterly interagency flag ceremony kahapon, ika-2 ng Oktubre kasalukuyang taon na ginanap sa Provincial Capitol Gym sa bayan ng Isula, lalawigan ng Sultan Kudarat. Si STIDS Babylon Maganaka na kumatawan kay OIC Provincial Director Mary Ann A. Martinez Morales, sese sa kanyang talumpati na sinabi na nito sa lalawigan na kinilala ang mga mamimili na hindi lamang tagapagtanggap ng pulisiya na ang layunin ay makamit ang mga nasimulan at maipagpatuloy sa pagtutulungan ng lahat. Makakamit ang mga mithiin, mapa-consumer, producer o tagagawa ng batas ay may mahalagang tungkulin para sa hinaharap. Para mas mapaibayo pa ang kamalayan ng DTI Sultan Kudarat ay namahagi ng informative na kagamitan kagaya ng leaflets na kopya ng Sinag 12 at opisyal na pahayagan ng DTI Region 12. Naging bahagi rin ng pagdiriwang ang International Coffee Day sa naturang lugar. Ang lahat ng dumalo ay nakatikim ng kape na hinanda ni John Vasco, na kinilala na pangwalo sa Best Quality Coffee Producers sa kakatapos na Philippine Coffee Quality Competition
na ito ay hatid ng Rapid Growth Project. Ang lalawigan ng Sultan Kudarat ay kilala bilang highest coffee bean producer sa bansa na umabot sa 31% ang kabuuang coffee production na dapat ipagmalaki. Ang pagdiriwang ay nakatutok sa kabutihan ng coffee production at bahagi ng malawak na pagpapatuloy sa pagtanggap ng Consumer Welfare Month. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng pagsasanay sa paggawa ng mga produkto na galing sa kawayan. Narito ang ulat. Ang DTI Sultan Kudarat sa pamamagitan ng SSF program at Bamboo Industry Cluster ang nagsagawa ng prototyping and finishing techniques workshop para sa bamboo furniture at bamboo novelty items sa Belden Star Hotel, lungsod ng Tacorong, lalawigan ng Sultan Kudarat, noong ika-27 hanggang 28 ng Setyembre kasalukuyang taon. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 20 bamboo stakeholders, SSF cooperator at benepisyaryo. Naging tagapagsanay naman si Ginoong Felix Silado na isang bamboo and handicraft processor na mula sa bayan ng Polomolok, lalawigan ng South Cotabato. Ang mga dumalo ay naturuan ng kaalaman sa kawayan ng prototyping at finishing techniques. 8 bamboo prototypes ang ipinakilala, kasama na dito ang paggawa ng 2 piraso na bamboo furniture at 5 bamboo novelty items. Ang mga dumalo ay masusing sinanay sa tamang paggawa ng mga produkto na mula sa kawayan. Naisagawa naman nila ng maayos at nakamit ang bukod tanging paggawa sa kaalaman na bago nilang natutunan sa aktibidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman. Balitang walang kinakampiyan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.